Sabi na meron akong solid na ebidensya. Sinasabi ko lang, mataas ang porsyento, 99.9%. Ang posibilidad na may ganong pangyayari, ganong ganap lang. So, para sigurado at hindi lamang sigurado hindi sila magugulangan ng kanilang mga kontraktor, kundi mas lalong ang kupit nila, ang kurakot nila mas lalaki, sila na rin ang merong mga construction companies o kaya mga kamag-anak nila, pauupuin nila riyan o gagawin nila mga dami. Katulad halimbawa ng si Bongo, yung tatay niya, tiyuhin niya, kapatid niya, ang siyang ipapatakbo ng kanilang construction company na pangalan-pangalan pa lang, pangitan-pangitan sa kanya. Maang-maangan na hinayupak. Po? Pero alam nyo, ako malakas ang kutob ko na yan ay tuta, tanim tuta ng China yan. Kaya ingat-ingat po tayo yan, nabantayan natin mabuti. Kunting kibot niya na, isumbong kagad natin sa sumbong sa Pangulo. Po? So, yan po ka na modus operandi yan. Sa madaling salita, hindi nakatulong yung desisyon ng Korte Suprema laban sa PIDAP. Lalo pa kamong napasama ang ating laban. And so, nuulit ko, ano ba ang ating pamagat? Sindikatong gobyerno o mga sindikato sa gobyerno, himas rehas agad. Kaya ba mangyari yun? Posibleng mangyari yun? Nako! Posibleng. Bakit to kanyo? Okay, umpisan po natin ang kwento dito po sa pagbuo ng demokrasya sa Amerika kung saan hinugot ang atin pong demokrasya. Okay? So, let's do it. Yan. Uy, balikan po natin ang nakalipas. Nalagpasan pala siya. Okay. So, ito. Kasi, mas maganda para maintindihan po natin talaga ang kaganapan, balikan natin ng tanaw ang kasaysayan. Diba? Kasi sabi nga, ay hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, bagsak sa araling panlipunan. Anyway, sumigaw po sa US Congress. Diba? Itong si Patrick Henry noong 1775. Sabi niya, I don't know what you are thinking, you gentlemen are thinking right now. Habang nagsasalag-uusap tayo rito, nangangamatay na ating mga kababayan sa battlefield. And so, ewan ko kung ano ang nasa isip nyo, pero para sa akin, give me liberty or give me death. Nang panahon yun, sila po ay kolonya ng Britanya. Maraming mga kolonya na state, wala pag United States mo, individual state, mga kolonya ng United States, ng Great Britain. Yung sa atin naman, ng mga panahon yun, or even before 1775, kasi tayo ay 1521 tayo sinakop ng Espanya. Bago po sinakop ang ating bayang Magiliw, may gobyerno na po sa atin At ang leader po ay mga dato, yung dato. At meron na rin po tayong justice system, hukumang balangay. Yun po ang tawag ng atin pong, ang tawag sa Amerika ay mga kolonya, ang tawag naman natin sa atin pong mga kolonya rito ay balangay. O ngayon ay barangay. Bawat isang barangay, independent po yan. Ito. So may leader sila at mayroong hukumang balangay, jury justice system. So, pagkatapos na magtalumpati ito si Patrick Henry, nagkaroon ngayon sila ng Declaration of Independence, US Declaration of Independence.
na hindi ayaw na nilang pasasailalim sa paghahari-harian ng Britanya sapagkat ang paniniwala nila lahat ng tao ay nilikha ng Panginoon na bukod sa kanyang kawangis, pero hindi lang bukod sa kanyang kawangis na niya, no, ay pantay-pantay pa. So, nawalan na ngayon ng karapatan para sa kanila, ito pong Britanya na maghari-harian sa kanilang bayan. Ano po? So, ano ang next step na nangyari? Yan. Anyways, yung pong trial by jury na nabanggit po kanina, yung hukumang balangay, nag-ugat po iyon dito po sa Magna Carta of 1215 England, kung saan nakalitan niya yung pong 63 mga karapatan para sa mga Briton. Hindi yun dahil sa kabutihan loob o kagandang loob ng hari, si King John, kundi dahil siya po ay na-corner nito po mga nobles, ano po, at sila ay nag-demand ng liberty. Ito po yung Bill of Rights, Magna Carta, the Great Charter of Freedom. At ang pinakasusi doon, para yung 63 mga karapatan ay huwag mayurakan ng King John, yung number 39. At yun yung probiso kung saan lahat ng walang po pwedeng parusahan, kung hindi magdadaan sa paglilitis ng kanilang hukuman trial by jury of peers. Po, kung ikaw ay alipin, mga kapwa mo alipin ang huhusga sa iyo. Kung ikaw naman ay timawa o malayang mamayan, mga kapwa mo timawa ang huhusga kung ikaw nagkasala o hindi. Ikaw man ay noble, ganun din. Ang nobility po sa England, dalawang bahagi. Yung isa ay religious, yung isa naman ay mga landlords. At syempre, kung ikaw naman ay nasa halin ng monarkiya, ay yung mga monarchy naman ang magiging mga jurors. So, yan po ay pinamana sa lahat ng mga naging colony ng England, including Singapore. Kaya kita nyo, galing ng batas sa Singapore, di ba? Singapore. Ang kanilang jurisprudence ay doon sa jury justice system. Malaysia, ganun din. Ang Hong Kong, 1843 pa hanggang ngayon, trial by jury meron sa Hong Kong. Ang India, dati, pero inalis na nila. Malaysia, ganun din, dati, pero inalis na nila. Pero, ang Malaysia, ang jurisprudence pa rin, doon sa jury justice system nila, ang kanilang mga proceedings sa ginagamit. But anyway, fast forward. Dahil sa unti-unti ng pinagkakaitan at kasama yung sa litanya ng US Declaration of Independence na unti-unti na silang inaalisan ng karapatan, ito pong Great Britain, yung kanyang Governor General, sa karapatan sa trial by jury. Yung kanyang mga sundalo, kinukwarter doon sa mga pribadong bahay o mga lugar. Pagkatapos may ginawag kaungasan, ang ginagamit nilang trial by jury ay yung muro-muro, sinakulo, di ba? Scripted, di ba? Wala naman dapat ang mga kapatid nating Muslim, wala naman dapat na ikasasaman na loob pagka binanggit yung ginamit yung muro-muro, sapagkat yan naman ay may kahulugan sa ating pong dialekto, sa dictionary ng Pilipino, So, ibig lamang sabihin yan, sinakulo, religious pa nga diba? Buddha Bill, scripted, diba? Gawa-gawa. Yun po yun And so, kaya sila nagdeklara ng independence, na siya naman pong nangyari. At, nung dineklara nila kalaunan, ay sila po ay nagsagawa ng Philadelphia Convention. Ano ho ba ang dulo? Anong end state ng privilege speech ho ninyo? Meron ho ba itong part 2? Yaman mo na yung part 2. Wala tayo. So, nung pong pinanday nila, nilibag nila ang 1787 Federal Republican Constitution of the United States. Yung mga delegado ni isa, wala po silang naiisip na ipapalaman sa kanila pong saligang batas.
Bukod naman sa isang bagay, kailangan naroon yung karapatan ng mga Amerikano sa trial by jury. At yun ang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. Sapagkat sa sentido komon ni Thomas Jefferson, an American founding father, aking ipinagpapalagay na hukuman trial by jury pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang anumang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas na ito. So over the course of centuries, magti-3 centuries na po yung konstitusyon ng Amerikano, hindi pinapalitan. Inaamindan lang panakanaka, minsan-minsan, at yung mga amendments na daan sa ratification ng mga mamayan, pero hindi pinapalitan. Dahil suwabe, suwak ng suwak to. So, ang pinaka unang hakbang ng kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa pamahalaan, ito po yung grand jury. Ito po yung mga investigador par excellence. Pangulong Bongbong Marcos, Senador Tito Soto, si Kongresista Laila de Lima, at lahat ng mga senadores at mga kinatawanis, walang galang lang sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos, wala pong binatbat yung Independent Commission for Infrastructure, ICI, dito po sa grand jury. Alam niyo po kung bakit? Abay, unang-una, para ka maging grand jury, unang-una, lahat po, sa lahat ng munisipalidad, syudad, may kahit isang grand jury na impanel. For a term of 1 year and a half, minsan 2 years, minsan sumusobra pa. Depende sa trabaho na inumpisan nila. So, ito po ay 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat. Kaya po na mag-apply sa kanilang mga jurisdiction. Kanilang munisipalidad, syudad. Mag-apply sila dahil may termino nga. Ngayon, pag lahat na nagsipag-apply, itatago po yung kanilang application sa vault. At bibigyan naman sila ng corresponding security ID number. Yun ang pagkakilala nila. Kung ikaw ay SIN, Security Identification Number 007, yan na yung pagkakilala po. So, out of dun sa bilang na nagsipag-apply, pagdating ng takdang panahon, irarapol yun. Sa pag-uumpisa, bago mag-umpisa ang termino ng grand jury. Pagka narapol, pipili sila ng 23. Kung 23, kasi yung mga maliliit na munisipalidad, pwede 16 lang. So palagay mo na, ito yung pinag-usapan natin, pangmalakihan. So, 23. Now, yung 23 na yun, randomly selected. Diba? At tago ang kanilang pagkatao. Okay? That's isa yan sa mga pangunahing advantage over ICI nito pong grand jury. At itong mga ito, pagka nag-imbestiga, pasikreto. Halimbawa, imbestiga nila ngayon, si Chis Escudero. Si Chis Escudero at itong si Martin Romualdez at itong si Congressman Ko. Ano ba pangalan nito? Kuha ba o Ko? Anyway, actually, ang imbestigahan nila, siyempre, yung mga either ghost project or anomalous project o kaya ay iniwanan sa ere ng mga proyekto. Mga road to nowhere, to lie without border, ay mga yung farm to pocket roads, diba? Yung po mga flood control na multo at guni-guni, yan ay ika na imbestigahan. Diba? So, kung halimbawa,
Itong si mga Diskaya, may proyekto sa buong bansa. Kalat. Kung isang ICI lang mag-imbestiga, hindi na pwedeng dapaan lahat yun eh. Gapang ang gagawin nila yan from place to place hanggang sa matapos na imbestigan ang mga maanumalyang proyekto. Samantala, itong grand jury, kung sa lahat ng syudad at munisipalidad ay meron, abay, instantaneous. Diba? Kung halimbawa may problema naman, diba? Pero hindi rin masyado magkakaproblema rin sa grand jury kasi hindi alam ng kontraktor na iniimbestigahan siya eh. Hindi alam din ng kongresista o senatong na iniimbestigahan siya. O paano niya ngayon haharangin? Diba? Bulag siya eh. Diba? Ngayon, ang gagawin dyan, ideally, diba? For all intent and purposes, sentido común na gagawin dyan ng grand jury, diba? Isomon yung record nung proyekto. Ito ba ay nirelease ang pondo? Well, unang-una, ito ba ay may pondo? Diba? So, sigurado may pondo kasi wala namang ghost project na walang pondo eh. Diba? Kung multo ang pondo, multo din ang ganansya nila. Hindi naman mga tanga itong mga magugulang lang sila, pero hindi naman sila tanga itong mga kontraktor o kongresista. No? So, tiyak matutukoy. Kung hindi man matutukoy, kung kaninong budget allocation ito, pero magaling matukoy eh, di ba? Kasi, kung sa distrito ni Congressman Bakla ito, without offense made sa mga bakla, bading lang kaya. Di ba? O tomboy, di ba? Well, anyway, congressman na lang. Kung sa distrito ni congressman ito, sentido common lang, no? It goes without saying, duck test, no ha? If it quacks like a duck, walks like a duck, and swim like a duck, it must be a duck, di ba? So kay congressman ito, distrito niya ito eh. So pwede sabihin ni congressman, di ba, teka muna. Baka yan ay sagasa. Ano yung sagasa? Kumbaga ay ipinarada yung pondo sa distrito ni congressman without him knowing it. So gagawin nilang ghost project yon, ghost project. So wala makakaalam, no, kinuwarta na pala ni congressman ko, no, ni appropriation committee chairman. Ito yung mga sagasa, no. Yun naman mga parking, alam ni congressman na may nakaparking sa kanya, pero wala na siyang pakialam kung gagawin yun o hindi. Ang kanya lang, yung padulas para sa kanya, certain percentage, ano po. Yan naman yung parking. Diba? Yung iba naman, yung parking, ipinaparking sa ibang ahensya ng gobyerno yung pondo, hindi sa DPWH. Ngayon, halimbawa, alisin natin yung parada, alisin natin yung sagasa, diba? Ang puputukan ngayon kung kanino nirelease yung pondo. Diba? Kung DPWH, so DPWH ang pananagutin ng mga grand juror. Pag ang DPWH ngayon, obligado kumanta. Sabihin niyo sa mga grand juror, mga boss, muna. Hindi naman sa bulsa ko napunta yan eh. Diba? That's one, At yung isa pa pala, dalawa pala sila ang may pananagutan yan. Una yung DPWH, kung saan sila yung binagsakan ng pondo, sila nagpa-release ng pondo, at yung tumanggap ng pondo, which is the contractor. Di ba? So, meron talaga hahabulin ang mga grand jurors. So, kailangan ipaliwanag ngayon, ikanta ngayon, ng mga taga-DPWH, ng mga engineer, at mga kontraktong, kung sino ang pinanggalingan ng pondo. At kung sino ang may pinakamalaking bahagi ng kotong. Kasi may pinakamalaking bahagi diyan palagi, ito po mga politiko eh. Ngayon sa mga politiko naman, kung congressman at yung Malacanang, kumbaga meron din silang diskarte yan. May modus operandi din. Kasi posibleng may imprimatur galing sa Pangulo, o kung hindi man sa Pangulo, imprimatur galing sa Executive Secretary sa pakikipagsabwatan
sa secretary ng DPWH na hindi alam ng Pangulo. Kumbaga binukulan nilang Pangulo, sila lang ang naglaro, no ha? Kung kaya kung mapapansin niyo yung mga presidente nagtatayo ng Presidential Anti-Crime Commission para yung mga nagpapalusot, mga nanggugulang na mga sekwataryo mabubuko ngayon ng Pangulo, di ba? Makukuha niyo yung kanyang partida at kung hindi, kaso ang aabutin ng sekwataryo. So yan ang mga laro-laro dyan eh. Diba? Again, batay lang yan sa sentido komon. No, ha? Wala mang solid na ebidensya. Diba? Kasi hindi naman kakantay mo yan. Wala namang mga resibo yung kanilang mga suhulan. Partihan, di po ba? Pero 99.9% ang posibilidad na may ganong ganap. May ganong faktor. Ano po. So, meron at merong kakanta. Ngayon, pag hindi kumanta yung taga DPWH, kasi sila yung primary, the buck stops at DPWH and contractor. So, ipagpalagay palagi ng batas na meron conspiracy theory sa pagitan ng taga DPWH at ng contractor. Diba? So, alaga namang susuluhin nila yung pananagutan. Ito. At nakita niyo yung beauty ng grand jury. Ngayon, ang isa pang matindi yan, pagka naghain ng indictment, ito pong grand jury, hindi mapipigilan eh. Kahit ng presidente, DOJ, ombudsman, hindi kaya napigilan kasi independent itong kwan eh. At hindi lang independent, ito yung sovereign Filipino people, o sovereign people, kung Amerika pinag-uusapan natin. Ito yung nananahan kung saan nananahan ng kataas-taas ang kapangyarihan. Diba? At yan ay nakaukit sa ating Artikulo 1, Artikulo 2, diba? Section 1. Napakatalino. Section 1 eh. Diba? Sovereign, Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Di ba? So, hindi po pwedeng sagkaan ng kapangyarihan niya kahit na Korte Suprema, sabihin ng Korte Suprema, katulad ng ginawa nila sa House of Representatives. Alam nyo, talagang may kapangyarihan ng House of Representatives, hindi lamang para wag sundin ang utos ng Teresi Judas, kundi maging ang hainan sila ng impeachment complaint for culpable violation of the Constitution and usurpation of the authority of we the people. Kinamkam nila yung ating authority, di ba? Na mag-ratipikahan ang mga amenda sa saligang. Unang-una, kung ano yung amenda sa saligang batas, ano kailangan natin ratipikahan yun, di ba? Para maging bahagi ng saligang batas. Sa kanila, ginawa ng Teresi Judas, di ba? Solo flight lang eh. Inambindahan nila sa ligang batas at ipinatupad without the benefit of ratification from with the people. So dapat, di pa naman huli ang lahat eh. Pwede pa naman eh. Sampahan nyo na mga congressman ng kasong impeachment, ito pong Teresi Judas na mga mahistado. So, hindi po pwede harangin ng Korte Suprema with the people yan. May kataas-taas ang kapangyarihan, hindi po ba? And then, kapag sila po ay naghain na ng indictment, ano po, punta na yan sa trial jury. Ang trial jury naman, ganun din ang requisitos. Kailangan ikaw ay Filipino citizen, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat. Randomly selected. Kailan naman ang impaneling ng trial jury? Yan po ay pagkatapos ng indictment, patatawag sa korte. Rarapol mo na yung kaso sa korte, kung saan mapupunta. Pag napunta sa branch 1, 2, 3, halimbawa, patatawag ngayon ng korte yung pong akusado. Halimbawa, kinanta ng mga engineer sa DPWH. Si Secretary Bunuan, boss, yan, kwan yan allocation yan budget allocation yan Jingo Estrada. Di ba lang? At ni Chis Escudero.
at si Kuya. Ano po? Martin Romualdez, kung sino ituturo nila, ano ha? Sila po ang mas malaking kinita riyan. Kami mga pipitsugin lang eh. So ngayon, isusomon ngayon. Pagka nakitaan siyempre ng purpose ng grand jury, malamang naman may makikitaan eh. Sintido ko muna ng pangkaraniwang tao ay matutuklasan yung katotohanan. So patatawag sila, tatanungin ngayon sila, ito yung mga akusasyon laban sa inyo, do you plead guilty or not guilty? Pag sinabi nila not guilty, okay, mapagandaan mo, 7 buwan. Magpakuya-kuya-kuy ka. Hindi, huwag kang pakuya-kuya-kuy. Maghanap ka ng ebidensya, pabor sa'yo. Para masangga mo ito mga akusasyon laban sa'yo. So sa loob ng 7 buwan, wala mo nang galawan yan. Ang impanelment ng trial jury ay doon sa pagkatapos ng 7 buwan kung saan mag-uumpisa na ang paglilitis na araw-araw mula alas 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ano po? Minsan lumalagpas pa. So doon irarapol. Well, hindi pa. Ang pagrarapol, siyempre ahead of time. No? 1 month before. So, lahat ng mga lumabas sa rapol, ay pasadadala niya ng Suprema for duty, jury duty. Ano po? So sa araw na mag-umpisa paglilitis, papasok sila, i-orient sila, pagkatapos susuriin sila. Yung final selection process. Ang judge, yung pong piskal, at yung prosecutor, at yung defense lawyer, tatlo sila sa sala kung sino sa tingin nila, siyempre tatanungin nila. Sa mga prospective jurors, at walang bias na magkabilang kampo. Yun ang beauty. Parehas na parehas, patas na patas. Yung mga juror naman, di rin kilalang pagkataon nila. Juror number lang. Doon pa lang sa orientation pa lang, bibigyan na sila ng security ID number. Juror number 1, kung halimbawa 100 yung pinatawag, 1 to 100 ang number ninyo. Diba? So pagkatapos ninyong nakilapis ng judge, prosecutor at defense lawyer, mabubuo na ngayon 12-man trial jury, umpisa na kaagad yung paglilitis. Sa madaling salita, sa loob ng 7 buwan, na hindi pa nag-uumpisa yung paglilitis, walang gagapangin sina Jingo Estrada, Chis Escudero, si Kowa, Martin Romualdez, at kung sino-sino pa yung mga congressman na napangalanan na pinanggalingan ng Golden Egg. Pambirang pati sa doon. Yan ang beauty ng hukuman trial by jury. At, siyempre, dahil araw-araw paglilitis, 4 na araw lang on average tapos yung kaso. Ganon din doon sa grand jury. On average, sa 4 na araw lang ang finding of probable cause. Lalabas na yung indictment o kaya ay clean bill. Ibig sabihin, absuelto. Ang iniimbestigahan. Ano po? So, ito na ngayon. Pagkatapos po ng nag-rest ng case na sa trial jury, yung po 12, sila ng 12, papasok sa jury deliberation room at sila po ay magbabalik-taktakan at magbubutuhan. Guilty or not guilty. Yun lang ilalagay nila sa kanilang desisyon. Wala na yung mga pahabaan ng panluloko, palusot, pangguguyo, panggagago, panggagancho. Wala na yun. Guilty or not guilty lang. Gamit ang sentido común ng pagkaraniwang tao, tutuklasin na nila kung sino ang nagsisinungaling. Yung ba inaakusahan o yung akusado. Diba? Kahit 7-year-old Inchuk may kakayanan hanapin ng katotohanan gamit ang kanyang sentido común. Hindi po ba? So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury na by the way, pinairal na po sa lahat ng balangay, sa buong kapuluan, sa ating lupang hinirang bago pa tayo sinakop ng mga Kastila. At yun din, hukumang balangay, ang buwis buhay na pinaglaban ni Nagat Andres Bonifacio. Ano po? Malayang bayan na maghahari ay ang haring bayan, we the people. Palaganapin yung demokratikong proseso ng sanggunian bayan. May sangguniang barangay, may sangguniang bayan, may sangguniang probinsya, lalawigan, o ganon.
yan po ay democratic processes. Ano po? At syempre, yung hukumang balangay, trial by jury nung araw of Council of Elders. Eh ngayon, medyo na bago na yan. May modelo na tayo, United States of America. Trial by jury of the people na. Diba? Randomly selected. 18 anyos pataas. Ano po? So, yan po ang aking hindi hinihinging mungkahi para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Dito po kay Senador Tito Soto at sino pa? Yung mga senadores. No? Yung pong congressmanis o kinatawanis. Ano? Yan ang aking hinihingi mungkahi. Imbis na kung anong mga walang katuturan na batas ang ihain ninyo, ito na. Amenda numero 1 sa Bill of Rights. Article 3, Section 14, Paragraph 1, paningit, walang sinuman ang maaaring kasuhan ng kriminal o sibil, maliban na lamang kung merong akusasyon o sakdal mula sa grand jury. At sa Paragraph 2, the same Artikulo 3, Artikulo 3, Section 14, Paragraph 2, lahat na akusado ay bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang hurado ng mga soberanong mga Pilipino. Trial by jury of the will sovereign Filipino people, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yan ang hukumang patas. Ano po? Yan po ang atin po dapat na aatupagin. No po. Huwag po nating andali muna kasi meron pa rito kasi kung hindi po yan ang landas nating tatahakin, di ba? Nung 2013, 10 billion lang made us stand, sabi na, nanindigan tayo sa halagang 10 billion. Ito trillions na eh. Magmamarcha na tayo. Huwag naman yung ala Indonesia, ala Nepal, no, na pinagsusunod, kinakalagkad yung mga kawatan nila doon, trigger at kawatan sa gobyerno. Huwag naman ganun. Meron pa naman pamamaraan. At yan nga, yung pong halalan. No? So tayo po, pwersa 99.9% sa pwera, ano lang mga, mag-juro revolution po tayo. Ha! Yan po kailangan po natin gawin. Nasa sa juro revolution. Ito na nga ba? Ito. Yan po ang ating pong juror awareness. Ano po? Yan, tingnan mo na. Bakit yan? Yan. Ito. No, ang ating pong juror awareness and open forum na isinasagawa. Ano po? At para po isulong po natin ang pagpairal ng jury justice system. So nag-level up na po tayo kasi wala pong magagawa tayo dito po sa mga nakapwesto sa gobyerno eh lahat sila ayaw na patayin yung the golden duck that lays golden egg. Ano ito pong hukumang trial by palakasan ng traidor at kawatan, sa pamahalaan. Ayaw nila na alisin yan. So, tayo po mismo ay papasok na sa political arena. Sa hanay po natin manggagaling ang ating po mga kandidato. Hanay natin pwersa 99.9% sa pwera. Tayo na rin po ang tatayo na makinarya politika. Unang ambag po natin, pinakawalang-wala, isang sagradong boto. Yeah? We have nothing to lose but everything to gain. Bulong-bulong sa ating mga kamag-anak, kakilala, kapitbahay, kaibigan, ano po, sa Facebook, sa YouTube, lahat po ng ating makakahalubilo. Ipaniliwanag naman po natin ang beauty ng hukuman trial by jury. I-share nyo lang po ito ating Juror Advocacy YouTube channel para hindi na po kayo may hirapan magpaliwanag kasi kompletos recados na halos po nandito kung paano natin isa sa katuparan ng ating pong
dakila at dalisay na advokasya. Ano po? So, ito na lang po inyong i-share. No? Share. Hindi na kayo nahihirapan po magsalita o magpaliwanag. Ano po? No. Nang todo. No sweat, kumbaga. Okay. So, lahat po nating mga kandidato ay pipirma sa covenant. Ano po? No? Covenant, sagradong kasunduan sa mga botante, sa mga mamayan. No? Nang unang-unang ihahain, pag siya po ay nailuklok natin sa Senado o sa Kongreso, ay yung pong amenda numero 1. Kunin ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan at ilagay sa kamay nating mga soberanong mga mamayan. No? Bilang juror, so common trial by jury. Pag hindi po niya ginawa yan sa loob ng reasonable period of 3 months, kailangan niya magbitiw sa pwesto. Pag pati yun, hindi niya ginawa, yung pong kasunduan ay pwedeng gamitin para maghain ng petisyon sa mandamo sa Korte Suprema ng kahit na sinong botante. Ano po, para mapatalsik siya sa pwesto. So, malinaw po. Oh, so, pasensya na po kayo, Ginoong Pangulo, Senador Escudero, Senador Tito Soto, King Lacson, po, at sa lahat ng mga kinatawanis, senadores, pasensya na kayo kung kinukontra ko yung inyong kumbaga manok o kinakatigan na ICI o kaya yung inyong batas o na gustong gawin. Kasi, babatuhin lang yan as unconstitutional. Kasi usurpation of the power yan, nung ombudsman, may ombudsman na di ba? Constitutional yan kumbaga, pag nilapag nyo itong ICI, magiging, hindi lang siya duplication, kumbaga, usurpation of the power of the ombudsman. Kumbaga, effectively, ito po ay amendment sa konstitusyon. So, idaan po muna ninyo ito sa referendum. Di ba? Diba? Hindi naman po pwede mangibabaw yung Republic Act sa konstitusyon. Ano po? So bitawan nyo na po yan. Sa pa hindi may epektibo yan Dito tayo sa tried, tested, and proven na for centuries. Katunayan, miski yung South Korea noong 2012, nag-full blast po sila. 2007, sila po ay nag-dry run sa hukuman trial by jury. 2012, nag-full blast na po sila. Tingnan nyo. Napapanagot nila yung mga kurakot, nababaway po nila yung kwarta, naninakaw. Umunlad ang bayan nila, umunlad ang buhay ng bawat South Korean. Yan po ang dapat nating tinutularan. Pero huwag na tayo lumayo dun Tingnan na lang natin kung ano yung, di ba? Hukuman na meron tayo bago pa sinakop ng Kastila. Hukuman ng Amerika, maging ang Espanya. Before year 2000, nag-shift na po sa jury justice system. Kaya yung bayaw ng hari, kulong sa korupsyon. Opo, diba? Manigurado po yan. Wala na pong dadakila, dadalisay pa na advokasya bukod po dito sa ating hukumang advokasya sa hukuman trial by jury. Opo, juror revolusyon. Kaya, wag na kayong patumpik-tumpik pa. Ito na po ang sama-sama nating isulong. Panigurado, hindi naman ito ang isusulong ng ating pong mga nakapwesto dyan sa gobyerno sa ngayon. Diba? Ito po ay, kumbaga, kontra sa kanilang reliyon. Kaya, tayo na mismo ang papasok sa political arena. Anyway, pag-prepare nyo lagi na kanta maglingkod, Mr. Juror. Like, share, subscribe dito po sa ating Juror Advocacy Channel. Ano po? PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ano po? Mr. Juror, Dr. Sixto Kit Kilatis Lagar. Ano po? Hanggang sa susunod na episode, may God bless us all. May God bless Philippines.